Travelers and Adventure. Ako ay masayang ibabahagi sa inyo ang isang kahangahangang kuweba sa Quezon, Palawan. Ito ay tinatawag na Tabon Cave. Ang kuweba ng Tabon sa Quezon, Palawan ay isang kahangahangang lugar na may special na lugar sa kasaysayan ng Pilipinas, sapagkat ito ay nagbibigay ng sulyap sa buhay ng aming mga ninuno na naglukbay sa lupain nito libo-libong taon na nakalipas. Pero ang kuweba ng Tabon na matatagpuan sa Lipuon Point, Quezon, Palawan ay madalas na tinutukoy bilang cradle of Philippine civilization or duyan ng sibilisasyon sa Pilipinas. Ang tawag na ito ay nagmula sapagkat sa mga kapansin-pansin na archaeological na natuklasan sa kuwebang ito na nagpapakita ng isang mayamang aktibidad ng tao na nagsimula libo-libong taon na nakalipas. Noong 1962 to 1966, isang grupo o pangkat na mula sa National Museum of the Philippines na pinamumunuan ni Dr. Robert B. Pax ay gumawa ng isang malawak na paggalugad sa kuweba ng Tabon. Ang kanilang mga natuklasan ay mga hindi pangkaraniwan na nagbigay ng pagbabago sa ating pag-unawa sa sinaunang nakaraan ng Pilipinas. Sila ay may mga natagpuang labi ng tao. Ang pinakamahalagang natuklasan nila ay ang Tabon Man Skull Cap na pinaniniwalaang nasa 22,000 hanggang 24,000 taong gulang. Ang Tabon Man Skull Cap ay isang piraso ng bungo ng isang tao na nabuhay ng panahon ng yelo, ay nagbigay ng isang sulyap sa nakaraan ng mga Pilipino. Ang skull cap na ito, na halos kasing laki ng isang kamao, ay nagkikwento ng isang mahabang paglalakbay. Nagkikwento ito ng mga unang tao na naglakbay sa dagat, naglakbay patungo sa Pilipinas, at nagtayo ng pamayanan dito. Isipin ng mga ito, isipin na ang mga tao noon ay naglalayag sa malawak na karagatan, naghahanap ng bagong tahanan, at sa Pilipinas, sa mga kuweba ng Tabon Cave Complex sa Quezon, Palawan, ay natagpuan nila ang kanilang kanlungan. Ang Tabon Man Skull Cap ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay naging tahanan ng mga tao libo-libong taon na nakalipas. Pero hindi lang ang edad ng Skull Cap ang nakakaintriga. Ayon sa mga antropologo na nag-aral dito, ay nakakita sila ng isang bagay na mas espesyal. Ang Tabon Man ay hindi direktang nauugnay sa mga Negrito na nanirahan sa timog silangang Asya. Ibig sabihin, ang mga unang tao sa Pilipinas ay nagmula sa ibang grupo, naglalakbay mula sa ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang kasaysayan ng kanilang paglalakbay ay nagbigay ng mas malalim na pangunawa sa mga ninunong Pilipino. Ang mga teorya ay nagsasabi na ang Tabon Man ay maaaring may kaugnayan sa mga Aino ng Japan o mga Tasmanian people ng Australia. Ang mga grupong ito na may iba't ibang pisikal na katangian at kultura ay nagpapatunay na ang kasaysayan ng tao ay mas komplikado at mas magkakaiba kaysa sa ating inaakala. Ang Tabon Man Skull Cap ay isang maliit na piraso ng bungo na natagpuan sa gitna ng mga kuweba sa Tabon Cave Complex ay nagbukas ng isang daigdig ng misteryo at pagtuklas. Ang bawat detalye nito, ang bawat marka ay nagkikwento ng ating nakaraan ng ating mga ninuno. At ikaw, Travelers and Adventure, ano ang iyong mga salubin tungkol sa Tabon Man Skull Cap? Ibahagi mo ito sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga video tungkol sa kasaysayan at kultura ng Palawan.
Hanggang sa susunod, ito ang inyong Mr. Tour Guide, ang inyong Pasyal sa Palawan Analyzer. Ang pagkakatuklas na ito ay nagtulak sa timeline ng presensya ng tao sa Pilipinas at nagbibigay din ng isang mahalagang pananaw sa mga unang nanirahan sa kapuluan ng Pilipinas. Nakatuklas din sila ng mga libingang palayok, mahigit na 1,500 na libingang palayok ang nahukay. Kabilang dito ang isang kilalang o sikat na Manunggul Jar. Isang patunay ng isang sophisticadong kasaysayan ng paglilibing sa panahong iyon. Ang Manunggul Jar ay isang pangalawang libingan na banga na ginagamit upang maglaman ng mga buto ng namatay pagkatapos ng unang paglilibing. Pero ang pinakakapansin-pansin na bahagi nito ayon sa mga eksperto ay ang takip nito na naglalarawan ng dalawang figura sa isang bangka. Ang mga figura sa takip ay kumakatawan sa isang paglalakbay sa kabilang buhay. Ang isa ay isang bangkero na may hawak na sagwan na ginagabayan ang kaluluwa patungo sa patutunguhan nito. Ang isa naman ay ang kaluluwa na may kamay na nakakross sa dibdib, isang tradisyon sa Pilipinas noong unang panahon. Ang disenyo ng bangka na inukit ng may curvilinear scroll ay kahawig ng mga alon sa dagat na nagpapatunay ng kalagahan ng dagat sa buhay ng mga sinaunang Pilipino. Ang Manunggul Jar ay nagpapatunay din ng aming mga ninunong Pilipino ay may malalim na paniniwala sa kabilang buhay. Ang paglalakbay ng kaluluwa sa isang bangka ay isang tema na makikita rin sa mga epiko at ibang alamat ng Pilipino. Ang disenyo ng bangka ay nagpapakita rin ng kanilang advanced na kasanayan sa paglalayag na nagpapatunay na ang dagat ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Ang Manunggul Jar ay isang obra maestra ng sining na nagpapakita ng pagiging sophistikado ng kulturang Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop. Ang masilimuot na disenyo o kakaibang disenyo at ang makatotohanang paglalarawan ng mga figura ay nagpapatunay ng kanilang mataas na antas ng kasanayan at pagkamalikhain. Ang Manunggul Jar ay itinuturing na isang pambansang kayamanan at kasalukuyang nakalagay sa National Museum of Anthropology sa Maynila. Ito ay binibisita ng maraming turista mula sa iba't ibang bahagi ng panig ng mundo upang makita at pahalagahan ang tangahangang piraso ng aming kasaysayan. Ang Manunggul Jar ay isang simbolo ng isang mayamang pamana ng kultura. Ito ay isang paalala ng ang aming mga ninuno ng kanilang paniniwala, kanilang kasanayan. Ang bawat detalye sa banga ay nagkukwento ng isang mahabang kasaysayan. Isang kasaysayan na nagpapatunay ng pagiging malikhain at pagiging sophistikado ng kulturang Pilipino. Travelers in Adventure. Ano ang saloobin mo tungkol sa Manunggul Jar? Maaari mo itong ibahagi sa akin sa pamamagitan ng pag-komento, pag-like at pag-subscribe para sa higit pang mga video tungkol sa kasaysayan at kultura ng mga Palawen. Nakatuklas din sila ng mga kasangkapang bato. Ang mga primitibong kasangkapang bato ay sinasabing nagsimula pa noong 47,000 taon na nakakalipas. At ito ay nagbigay ng katibayan ng unang katalinuhan ng tao at pagbagay ng kanilang pamumuhay sa kanilang kapaligiran. At iba pang mga artifacts na kanilang natuklasan ay ang mga iba't ibang klaseng palayok
mga jade ornaments o mga alas na jade, mga buto ng hayop, at mga ito ay nagpayaman sa ating pag-unawa sa mga sinaunang kultura na minsan ay ininulad sa Kuweba ng Tabon. Travelers and adventurers, ang Kuweba ng Tabon ay bahagi ng Lipuon Point Reservation, isang 138 hektaryang lupain na nakakonekta sa mainland ng Palawan sa pamamagitan ng isang kagubatan o bakawan. At ang lugar nito ay dinideklara bilang isang museong reserbasyon noong 1972 upang protektahan ang mga kuweba at ang mga kapaligiran nito mula sa deforestasyon at upang mapanatili ang mga artifact na kultura na matatagpuan sa loob nito. Habang ang mga bagong pananaliksik at paggalugad ay medyo natigil at bumagay sa mga nakaraang mga taon, ang Kuweba ng Tabon ay inananatiling isang mahalagang lugar para sa pag-unawa ng pre-history ng Pilipinas. At ito ay maingat na binabantayan ng National Museum of the Philippines at tinitiyak na ang mga bisita ay hindi kukuha ng anuman maliban sa pagkuha ng mga litrato o larawan at hindi sisirain ang mga pader ng kuweba. Ang Kuweba ng Tabon ay nagbibigay o nag-aalok din ng isang natatanging pagkakataon upang makabalik sa nakaraan at makapag-ugnayan sa mga sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Travelers and adventurers, kung ikaw ay isang interesado o mahilig sa kasaysayan, isang manlalakbay o isang simpleng mausisa tungkol sa mga nakaraan, ang pagbisita sa Kuweba ng Tabon ay ito ay tiyak na mag-iiwan ng isang long-lasting impression para sa iyo.